Kapag tagal-tagal na po, nasasaktan niya na po ako. Tagal nyo. Oo, kapay. Ano yan, pre? Bunso mo ba yan? Anong bunso? Panganay ko to, pre. Dami po. Puro panganay anak ko. Yoko, no. Puro ka panganay, pogi mo ah. Siyempre. Oh, ito na palang magaling kong asawa. Hindi ka ba naiiya kay Naicelia? Hindi ka na nga magkaanak-anak. Wala ka pang silbi. Magandang gabi, Lani. Ganda, Melanie. Sige, pare. Ay, tagay. Pre, ba't ka na yung asawa mo? Hindi na mamansin. O ikaw, Lani. Ano bang pinagmamalaki mo? Pinahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Pulis yung isa doon. Pinapahiya mo ako. Di mo ako pinapansin. Di yung pinapansin yung mga kaibigan ko. Simon, pagod lang ako. Buong araw ako naghanap buhay para sa pamilya natin. Pamilya? Nasaan? Nasaan pamilya? Nasaan anak ko? Hindi mo nga ako mabigyan ng anak eh. Pamilya pa. Simon, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Anak lang ba talaga yung kailangan mo sa akin? Ha? Asawa mo ko. Andito ko. Nandito, asawa. Eto tatandaan mo. Bago maging isang buo ang babae, dapat maging isang ina siya. Simon. Tayo, hindi tayo buo. Kasi wala kang anak. Simon, hindi tayo tama pamilya. na. Hindi tayo pamilya. Ng inom mo. Sobra Pwede na, ba huwag kayo tama na. nakialam? Away mag-asawa to eh. Nakikialam kayo. Hindi na ikaw yung lalaki pinakasalan ko noon. Oo. Hindi rin ikaw dapat yung babaeng pinakasalan ko. Bakit? Perpekto ka ba? Hindi mo nga ako mabigyan ng anak eh. Tama na, Simon. Tapos binubulyawan pa ako. Inaasar ako ng mga kaibigan ko doon sa labas. Tama na, Simon. Habang tumatagal, lalong lumala at dumalas ang pag-aaway na mag-asawa at ang pagtitiis ni Lani. At ang madalas na isumbat ni Simon ay ang hindi nila pagkakaroon ng isang anak. Nay? Nay, saan po kayo pupunta? Anak, yung ate mo lumalala ang sakit. Kailangan kong bantayan, pati yung mga pamangkin mo. Ayaw sana kitang iwan eh. Yan po ba talaga yung dahilan nyo? Minsan, hindi ko rin matiis yung asawa mo eh, anak. Gustuhin man na bantayan kita. Kailangan kong alagaan yung ate mo, pati yung mga pamangkin mo sa Pangasinan. Kaya mo, minsan gumaling yung ate mo, babalikan kita rito. Anak, mag-iingat ka. Minsan saktan ka ng asawa mo, kapag buhatan ka ng kamay. Umalis ka, umuwi ka sa atin, ha? Nay, mabait si Simon. Gusto niya lang talaga ng... Hayaan niyo po, magpapacheck up ako bukas na bukas din. Sigurado, kapag nagkaanak na kami, magbabago si Simon. Sige na, hayaan mo. Papadala ko ng mga katulong mo dito, ha? Yan po kayo ah. Kinabukasan kumonsulta at nagpa-check up nga si Lani sa isang doktor para mabatid kung siya nga ba ay may diferensya sa kanyang matris. Bayad ho. Oh, mahal. Nandito ka na pala. Anong sabi? Anong balita sa check-up mo? Kasi kung wala kang diferensya, ako na lang magpapa-check up. Simon, gabi-gabi, nagdadasal ako na sana
makabuo na tayo. Kasi alam ko, yun lang yung tanging paraan para maging masaya ka. Para mahalin mo ulit ako kagaya ng pagmamahal mo sa akin noon. May kondisyon daw ako na kung tawagin primary infertility. Hindi raw kaya makabuo ng matres ko. Simon, hindi tayo magkakaanak. Kahit kailan. Simon! Ano na? Simon! Ayaw ba? Ha? Ikaw naman eh. Dahil sa sobrang sama ng loob, hindi lang naglasing at nagsugal si Simon, nang babae pa ito. Tinis itong lahat ni Lani dahil ang paniniwala niya noon, kasalanan niya kung bakit nagkaganoon ang kanyang asawa. Sinubsob ni Lani ang sarili sa kanilang munting negosyo at nanalangin na lamang na darating ang panahon na magbabago rin si Simon.